Sa inyo lahat, mag-share ulit tayo ng ating konting kaalaman para dun sa mga baguhan at gustong maging isang electrician. So kapag kayo naging electrician, lagi nyong makikita itong device na to. Ang tawag dito ay TOR or Thermal Overload Relay. So ito po ay protective devices, para rin siyang breaker. No, may kapartner po ito. Ito naman siya. Ang tawag naman po dito ay magnetic contactor. Ito po yung kapartner niya. Pero ipapaliwanag muna natin ay ang TOR. Kung paano ba siya gumagana at yung mga accessories niya. Ay yung auxiliary contact niya. So, meron po tayo dyang normally open at normally close. So, pag po siya ay nag-trip, yan. Pag po siya ay nag-trip, yung close po ay mag-open at itong normally open naman ay mag-close circuit. So, yun po yung kanyang function. So, meron naman niyang palatandaan na pag siya ay nag-trip, meron niyang kulay puting lalabas dyan. Ayan. Pipindutin nyo lang to para mag-reset. So, ipakita ko sa inyo kung paano siya ikabit sa magnetic contactor. So, ayan po. Tapos na nating wiringan si thermal overload. Pasensya na kayo. Hindi ko na videohan kung paano siya wiringan, pero konti lang naman to, so alam ko magigets nyo yan. Bali, umpisa na natin yung pagpapaliwanag. Yung una ko ipapaliwanag ay yung supply, 3-phase supply. Bali, ang 3-phase supply po, dito po yung nilalagay sa ibabaw ng magnetic contactor, sa line side po, at si thermal overload naman, dito ilalagay sa load side ni magnetic contactor. So, si magnetic contactor po, kailangan supplyan din natin. Ang supply niya po ay single phase lamang. Yan ay si A1 at si A2. So, kukuha tayo ng supply ay dito na rin sa 3-phase. Bali, sa line 3 ako kumuha na inilagay ko kay A2. Tapos si line 1 naman, hindi ko siya inirekta kay A1. Kasi, binaba ko muna siya, pinadaan muna natin kay TOR. Kasi ito po yung nagtitrip. Nga po pala, ang magnetic contactor po ay hindi po nagtitrip. Ang dami kasi nagsasabi dyan na dati ko nakasama mga electrician, kahit mga engineer na hindi pa sabi nila nagtitrip daw po ang magnetic contactor. Hindi po, kahit kailan hindi po nagtitrip ang magnetic contactor. Ang nagtitrip po ay ang TOR. Yan po, no? Bali, si line 1, ulitin ko, si line 1 ibinaba ko muna kay thermal overload, pinadaan ko muna yan kay normally close. Tapos yung kabilang side naman po, yan po yung inilagay ko sa A1. So, ganyan po yung kanyang wirings. Yan lang po yan. Ganyan po kadaling gamitin si thermal overload. Si thermal overload po ay pwede natin gamitin sa ating bahay. Kasi napaka-sensitive po ito, napakaganda po nitong safety devices na to. Talagang safe na safe siya. Safe na safe yung electrical system nyo kapag may TOR. So, sa loob ng panel, syempre nasa loob siya ng panel. Once na nag-trip, paano natin malalaman? So, pwede tayo maglagay ng ilaw, tripping light ang tawag doon. Bali, yung madali lang naman yun Ang line 1, line 2 ng ilaw ay, ang line 2, ilalagay natin dito, isasama natin dito kay line 3. So, yung line 1 ng ilaw ay dito naman po natin ikakabit. Yan sa normally open ni TOR. Yan, sa 98. Dito natin ilalagay. Tapos, mag-jumper tayo ng isa pang wire yung 97 papunta sa 95. Ganyan lang po kadaling wiringan. Yan. Kapag kailangan natin ng tripping light para malaman natin once na siya ay nag-trip. Ganyan lang po yung kasimple. Sana natutunan nyo. At alam ko naman na naintindihan nyo. Maraming salamat po sa panonood sa aking video. At subaybayan nyo lang ating channel. Mag-upload pa tayo ng maraming video. At kung meron kayong gusto matutunan at baka yun ay alam ko, comment down below lang po. Pakisubscribe na rin ang ating channel para tuloy-tuloy ang ating video tutorial. Maraming salamat po.